Magandang gabi sa lahat. Gusto lang naming i-document yung ginawa ng Panginoon ng himala sa aming kapatid na si Brother Cardo. At ako po si Pastor Yuel. Sa mga pangyayaring yon, ako po'y kasama nila. At gusto kong i-document ito sa pamamagitan ng video para naman ma-share natin sa iba kung gaano kabuti ang Panginoon, at naniniwala po tayo na hanggang ngayon ang himala ay gumagana at kumikilos sa ating mga iglesia, kasama na yung sa born again. So ngayon nais kong pakinggan natin ang salaysay ni ang tawag po nito ay si Ate Minda. Si Ate Minda kasi sa noon, nung maliit pa kami, kasama po siya sa aming bahay. Siya pong nag-alaga sa amin nung kami po'y maliliit pa. At di tayo magtagal. Ate Minda, gusto ko lang itanong sa iyo kung ano ba talaga yung nung nangyari kay Brother Cardo. Kasi nung oras na yon, ako ay natawagan lang din ni Pastora Sheila na mayroong nangyaring problema nga kay Brother Cardo. Ano ba talaga yung unang-unang nangyari, Ate Minda? Yung oras na yun, kagigising lang talaga namin. Galing kami nagpahinga nung hapon. Anong araw ngayon din? Anong ano yun? Anong taon yun? 2010. 2000, anong isang taon pa, no? 2010. Ang mga buwan nun? July. Hindi na natin ano yung anong araw talaga. Ang alam ko nun, midweek service yun, di ba? Pero kuibis yun. Anong oras, anong oras na yun, banda? Mga 5, no? 5. Pag gising Kasi, niya, bigla lang siyang inubo. tapos, Yun. sige, isalaysay mo lang tayo anong... May konting dugo. Tapos yung sumunod na niyang pugo, sunod-sunod na, marami na, at hindi pala na niya namalayan. Pinaupo ko na siya sa upuan dahil wala na pala siyang malay nung time na yun, nung oras na yun. Tapos yung wala na, kinabahan ako ng gusto dahil siya ay namulaypay na talagang as in, na siya, yung wala na siya, hindi na humihinga. Pero tapos na noon, nireview ko na siya. Nung ako na may halo na akong nervyos dahil nabigla ako. Tumawag ako kay Pastor Sheila at nagulat din siya. Bigla rin siyang pumunta doon sa bahay. At naisip din niya na hindi niya kaya rin buhatin, kaya tinawag ka niya, no? Okay. So yun, bumaba rin ako noon nung makita ko rin si Brother Cardo. Yun na nga, parang hindi na yung kalagayan niya. At kay Brother Cardo naman ang tanong ko, ano ba talaga yung umpisa nung problema na yon? Ano ba ang nangyari talaga kasi ikaw ang makapagsabi kung ano talaga yung problema nun. Okay, Brother Cardo. Sa akin naman, talaga hindi ko inaasahan talaga yun na pastor eh. Tapos bigla lang talagang akong inubo. Tapos sumuka ako ng bugo. Ano ba ang trabaho mo dati sa sa construction? Sa tubero. Tubero. Anong mga chemical ginagamit niyo doon? Solvent. O isa na yon, no? Na parang yun ang dahilan. Solvent. So parang ang doon may apektado yung parting baga, di ba? Okay, so sige, patuloy mo. Tapos nung nawala na ako ng malay at dumating ka naman, pastor, at tinulungan niyo ako na dinala sa ospital. Tapos nung pagdala niyo sa akin sa ospital, ay halos ayaw na akong tanggapin dahil talagang... Anong ospital pala yung una napuntahan natin? Sa Kiko yata. Lapit yun sa Kiko. Sa sa Libis. Yung... Ano ba yun? Yung ni Buyin, kung nanganak yung asawa niya. Kasi sabi yung driver ng taxi, mas malapit daw. Kaso nga lang, hindi nga tatanggapin. Kung hindi pa ang driver nakiusap na bigyan mo na lang konting lunas na para pagsamantalang habulin yung oras na lilipat na ibang hospital. Kaya inanuhan ng Okay, tanong ko lang Ate Minda, nung time talaga noon na ano talaga yung pakiramdam mo sa pangyayari? Ano ba talaga yung
sa tingin mo kay Cardo mangyari? Parang yung totoo, sabihin mo, siya pa ba'y mabubuhay medis na... talaga yung nangyayari Pero sa tingin mo, akin anong sa tingin mo? Nagdadalawang isip ka na rin ba? Kung... parang talagang ang totaling nandun sa isip ko, bahala na talaga si Lord at talagang lubos ko na talagang inano na andoon na lang ang ano kay Lord na ang kanyang life ba, ang kanyang life na si Lord na lang ang pag-asa gawa na sa kanyang sitwasyon nga na talagang 50-50 na talaga. Okay. Ako rin magsabi. Nung time na yun, sa tingin ko kay Brother Cardo, hindi ako magsinungaling ha. Talagang sabi ko, nako, Diyos na lang mag-ano ni Brother Cardo kasi nung nakita kong sitwasyon sa kanya, yung dugo, kaya nga sabi ko nga sa kanya nung, di ba magkatabi tayo Brother Cardo sa likod, sabi ko, Cardo, manalangin ka talaga Cardo kasi nako, ang Ginoo, ang Diyos na lang ang makakagawa nito. Now, tanungin kita Brother Cardo, sa mga oras na yun, ano ba talaga yung palagay mo sa buhay mo noon? Ano ba talaga, parang ano na, katapusan na ba yun kung ano? Talagang di ko na talagang asahan na mabubuhay pa ako noon dahil nung sinabi mo na humingi ka ng tawad sa mga pinagkaanuhan ko ng ano. Sa Panginoon, no? Sa Panginoon, siyempre. Sabi ko, nung nagsasalita ko talagang isa-isa na lang eh. Yung ano paghinga mo talaga noon, medyo ano na talaga? Parang iksi, maiksi? Halos sarado na kasi talagang hingahang ano na lang, isa-isa talaga lang yung salita ko na gumagano'n na lang ako talaga. Okay, so matapos ng hospital na yun, di ba, lumipat tayo. Ang plano natin noon, pupunta tayo ng lung center yung ano? Lung center. Okay. Lung center ang plano natin noon. So nang habang nagbiyahe tayo, Ate Minda, pakisabi na lang kung ano nangyayari para mas maano. No. Pagbiyahe na tayo, anong nangyari? Kasi ang plano natin, punta talaga tayo ng lung center. Lung center talaga ang Plano inisip natin. namin na ospital kasi nga yung ilibilbas kanyang kalagayan na sakit kasi andoon yung major ng sakit na nandyan sa kanya. Ay kaso nga lang ang nangyari, nagkataon talaga na biglang lumakas ang ulan at nasira yung taxi kaya So yung unang pinuntahan natin ng hospital, tinanggihan na tayo, di ba? Sabi nila na hindi na pwede dito, ilipat dito. ilipat na. Okay, say tuloy eh. Pangalawang ospital na sanang binabalak na pupuntahan. Habang nagbiyahe tayo, anong nangyari? Habang nagbiyahe na biglang ang umuhos yung malakas na ulan at hindi na makita yung dadaanan ng taxi sa sobrang ulan at yung Pero sa mga oras na yun, kasalukuyan, di ba, alam na ng mga uhay nun? Yung mga uhay, di ba, naghingi na tayo na ipanalangin ninyo, di ba? Nung nalaman ni Pastora Sheila, nagkataon din ng cottage prayer, tinitext na niya lahat ng mga pastors na special prayer para kay Brother Carlo sa kanyang kalagayan na sumupa ng maraming dugo na talagang nasa kay Lord na talaga ang Anong ginawa ng Panginoon, te, nung maraming nanalangin, te? Nung time na yun talaga, tumingala na ako sa kahit hindi ko na makita gaano yung doon sa salamin ng harap ng taxi, tumingala ako sa yung sobrang lakas ang ulan sa taas, umano ako, sabi ko, Lord, parang awa mo na talagang nagpakaawa ko kay Lord na bubuhayin pa niya kasi nga dahil sa kanyang obligasyon na siya nga ang breadwinner at talagang miracle ni Lord nagagaling na yung driver sa taxi dahil kung kailan na emergency daw yun at saka nasira naman yung kotse niya, mahina na ang takbo dahil hindi na makikita yung daanan, baka mabagay. Sobrang lakas nga nun, grabe, sobrang lakas ng na yun. Kakarin ako nun eh. Alalay na lang yung takbo ng... Tapos ano yung unang hospital na nadaanan natin? Yung Bernardo yun? Dili. Yung pala pagkaloob ng Diyos yun. Kasi yun na nandoon yung ospital na yung may ospital na malapit doon na sa Fairview yun? Fairview. General Fairview Hospital. Fairview Kaya General. nag-U-turn na lang para doon i-drop. Kasi di na talaga tayo magkatuloy nun, di ba? Napansin mo nun? Sabi ng driver, di na tayo magkatuloy. Ang lakas ng ulan. Ikot tayo, balik tayo sa may hospital na dinaanan natin. General Hospital kasi lagpas na kaya bumalik na lang. U-turn tayo nun. U-turn. Kaya pagdating doon sa emergency, talagang sinabi agad sa doktor, mabuti dumaan kayo. Kasi kung hindi, yung
pasyente ninyo hindi na makarating sa ibang ospital pa dahil talagang maano na yung pulso niya, bilang na talaga na talagang aywan ko kung oras na, segundo na lang siguro ng time na yun. Kaya nagpasalamat ang doktor nga mismo sa General Hospital, Fairview General Hospital, na nagsasabi na siya pa nagpasalamat, salamat sa Panginoon dahil dumaan kayo dito. Dahil kung hindi, talagang wala na yung pasyente. Okay, tanungin ko naman si Brother Cardo. Sa mga oras na yun talaga, Brother Cardo, ano talaga yung pakiramdam nun sa palagay mo? Talagang ano na talaga rin? Hirap na talaga? Talagang hirap na ako talagang huminga noon. Pasalamat lang ako sa Diyos talaga dahil pinagbigyan pa niya ako ng ano na buhay kasi talagang di na talaga ako makahinga, talagang di na ako talagang wala na akong pag-asang mabuhay noon dahil wala na. Yung pitik-pitik na lang yung paghinga ko noon, talagang barado na talaga ng ano eh. Mabuti na lang. So anong napansin mo nung dumating tayo sa hospital? Anong ginawa ng mga doktor kaagad? Ikaw nakakaalam kasi hindi ko naman alam. Ano ba yung mga, meron sila yata ng in-injection sa'yo o Oo. Sinaksakan mo na ng oxygen. oxygen? Tapos, Tapos yung mga tubo na pang ano ng mga gamot niya, yung mga may gamot pa, maliban Okay. sa oxygen. At mayroon ding ini-inject sila na talagang antumatom na gamot na pang antumatom na. okay. So nung nakarating na tayo doon, Brother Cardo, nung naturukan ka na, ano ba yung ano mo, medyo gumaan ba yung pakiramdam mo nun? Gumaan na rin ng pakiramdam noon at nung medyo tumagal-tagal, Mga ilang oras. ilang oras Hindi tayo nagtagal, nakauwi ba tayo nun? Mga, anong oras tayo nakarating sa ospital? Mga 6, no? Parang, mga 7, gano'n? Hindi, mga magtitin na yun. Hindi, nung nakarating tayo, Nakarating tayo doon, siguro mga 7, gano'n. 7 ng gabi. Nung umuwi tayo, Alas 12 tayo umalis dahil may inaasikaso. nakasama na ba natin siya pag-uwi, si Brother Cardo? Hindi, doon tayo dinala pa rin sa Lang Center. Oo, Patay ng Lang Center. okay. Sobra Pero na yung medyo alas- ano na siya, mga okay na alauna siya. na tayo nakarating doon. Kasi Okay. di tayo na-release agad, gawa na may inaasikaso pa yung doktor. Okay, meron Pero pa okay na siya. meron pa akong patutuo doon. Nung nakahiga si Brother Cardo, ako nasa labas lang ako, tumitingin. Di ba may dumating na pasyente? mayroon dumating na isang pasyente Katabi mo yun, di ba? katabi ko. So anong kwento nun? Ikaw na magkwento, Brother Cardo. Ano daw ang nangyari nun? Ano yun, inatake. Tapos, Wala daw ano yun, walang sakit yun, di ba? walang sakit. Driver ng bus yun, ang pagkarinig ko. Tapos, inatake yun. Nung oras na naghihirap ka na, lapit ka na mamatay, yun din ang time na siya ay parang inatake tapos sinugod, di ba? Sinugod doon sa ospital na yun. Tapos, magkatabi pa kami noon. Anong sabi ng doktor nung... Kasi inano siya first aid, ganun pa rin. Sabi ng doktor noon, gagawin namin lahat ng aming makakaya. Pero, dati na binumbalang namin tapos pero patay na pala, patay na yun. Yung oxygen na lang ang mabubuhay sa kanya. Okay. So, anong sabi ko sa'yo nung, di ba, sinabi ko sa'yo, Brother Cardo, tingnan mo, ikaw dapat yun. Pero dahil sa maraming nanalangin, talagang yung kamatayan, imbis na sa'yo darating, o parang sa tingin ko parang galit na galit sa iba yung kinuha. Hindi mananampalataya. Kaya nung sinabi ko rin kay Pastor Arlene yun, sabi niya, may nabasa rin akong verse nun, meron din akong nabasang verse yun, Pastor Yoel, na talagang ang buhay ng isang mananampalataya napakamahalaga. Na kung saan kahit sa gitna ng kamatayan, imbis Kristiyano ang mamamatay, dahil sa maraming nananalangin, dahil sa mga oras na yun, maraming nanalangin nun, talagang doon sa isang hindi mananampalataya nangyari ang kamatayan na sana schedule yun, parang ganun schedule. Dahil sa maraming nanalangin kay Brother Cardo, doon nangyari sa hindi mananampalataya. So, yun lang po mga kapatid ang aming maiksing patutuo tungkol sa buhay ni Brother Cardo, kung paano
inextend ng Diyos ang buhay niya at hanggang ngayon talagang siya po ay naglilingkod sa Panginoon. So anong masasabi niyo, Brother Cardo, ngayon sa Panginoon at sa ating mga mananampalataya? Nagpapasalamat ako sa Diyos at ganoon din sa mga kapatiran sa kanilang panalangin sa akin nung ako'y talagang araw buhay na talaga. Papasalamat ako talaga ng Espiritu Santo sa kanilang panalangin. Amen. Binubon ng Diyos ang kanilang panalangin para sa akin at binibon pa ako talaga ng pag-asang mabuhay. Amen. At Ate Minda, anong ano mo sa Panginoon at encouragement sa mga mananampalataya na kailangan ano dapat sila magpatuloy sa paglilingkod? O ikaw magsabi, Ate Minda. Talagang sa aking karanasan, hindi na talaga ako magdalawang isipan na iiwanan ko ang paglilingkod sa Panginoon dahil maliit man ang problema o malaki man, lalapit tayo sa Kanya. Talagang meron ang Panginoon na magbigay ng katugunan sa lahat nating hihilingin pag tayo'y faithful lang na maglilingkod sa Kanya. Dahil talaga, nung time na yun talaga, may isip ko, parang maisip ko, paano ko yun nakakayanan? Nagtatanong ako sa sarili ko, na paano ko nakayanan yung lahat na yun na yung time na yun talagang mula ako bata pa, yung pangyayari sa aking asawa, hindi ko yun na-experience, sa kanya pa lang ko na-experience na ganyan, biglaan nga na, biglaan ang pangyayari na agaw buhay na siya. Kaya, lubos kong pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan na mga ginagawa niya sa aking buhay na hindi niya kami binibigo. Hanggang ngayon, ang Panginoon lahat ng tungkol tayo sa pang-araw-araw at binigay talaga niya ang katugunan ng kong kagalingan ng asawa ko. Amen. At saka talagang nakikita na sa mga mata ng mga tao, mga kapatiran na siya tumaba na talaga, hindi katulad dati. Tumaba na talaga siya ngayon at wala na ang kanyang mga ginagawa niya dati. Nagbago na talaga siya. Oo, kasi noon parang napansin ko rin kay Brother Cardo mayroon pa siyang dati, yung mga bisyo. Pero ginawa ko lang dati kahit na maano ko siya, pero wala lang akong sinasabi. Para sa akin, manalangin lang ako, Panginoon, ikaw na maghipo sa buhay ni Cardo at sa awa ng Panginoon, malaking blessing din yung pangyayari dahil nagiging daan din yun na kahit din mo si Brother Cardo na lang magsabi kasi mahirap mo nun. Hindi ko talaga maano yun kung ano. Sa ngayon, Brother Cardo at noon, ano ba talaga yung pagbabagong nangyari? Malaking pagbabago ang aking buhay ngayon kaysa noon. Kasi noon, talagang ang buhay ko noon talagang nasa hindi ko maintindihan. Pero sa ngayon, naglilingkod na ako sa Diyos. Alam ko diretso na ang buhay ko, hindi na talagang Saka yung, wala na yung mga sikreto-sikreto dati. wala nang tago-tago ko, puro diretso na. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, yan lang po ang aming patutuo kung paano kumilos ang Panginoon. Hanggang ngayon, ang milagro po ay kumikilos. Hindi lamang sa ibang church, kundi maging sa Bakmi Church, kumikilos ang himala ng Panginoon pag tayo'y mananalig sa Kanya. So, hanggang dito lang po, nawa ay mag-bless kayo sa patutuo ng ating mga kapatid. Ito po ang Ormita Family sa pangunguna ni Brother Cardo. Ano ba tunay mo pangalan, Brother Cardo? Danilo Ormita at si Ate Minda Ormita na siya ngayon at yung kanilang anak na si Joy nasa baba. So nawa ay mag-bless kayo sa patutuo nito. Amen.